Welcome to my vlog! So for today's videos guys, pakikita ko sa inyo ang aking in-order na headset galing sa Lazada. Ito ay Hello Kitty. Paboritong character ko ay Hello Kitty guys. At the same time guys, magkukwentuhan tayo about sa pagpapalaki ng isang anak na magiging siyang mabuting bata hanggang sa kanyang paglaki. Hindi naman ako perfecto guys na nanay, pero napalaki ko naman ng maayos ang aking kaisa-isang si Ashley. So guys, before anything else, kailangan natin ng introhan muna ang ating video. Na-open ko na kasi very excited na naman akong makita kung anong itsura. So, nagamit ko na siya kanina. Sobrang okay naman at happy naman ako sa dumating na item. So, eto, pakikita ko sa inyo. Ito. Ano lang siya guys. 164. Kasama na yung kasama na yung shipping fee. 164. Wala man siyang wala man siyang 85 lang ata siya. Kasi 164 siya. So wala man 100 yung headset. Ito siya guys. Ayan o. Ito yung lalagyan ng headset. Ito, Hello Kitty. At ito. So ayan siya. Ayan guys. Ayan. Na-try ko na siya kanina. Ayan o. Diba? Ang ganda. Maganda siya guys. Maganda. So ayan. In-insert ko lang yan guys. Pero yung pag-uusapan natin guys, yung paano natin hubugin ang isang bata bilang isang nanay. So ako guys, ako lang yung nagpalaki talaga sa kanya kasi yung daddy niya 2 years old pa lang siya guys, is nasa abroad. Ayun, syempre kahit papano, kahit nasa abroad yung daddy namin, syempre nakaagapay pa rin siya sa akin sa pagpapalaki ng aming anak kahit na nasa malayo siya. So yung mga paalala naman sa akin, yung mga dapat gawin, yung mga kailangan niyang ipayo sa kanyang anak. Syempre, kahit na through video call or through chat, ngayong alam niya nang mag-chat, ayun, nag-uusap naman silang magtatay. So, kahit papano, nagagampanan pa naman niya ang didisiplina sa kanyang anak. So, yun, kahit na magkalayo sila, syempre, kasama ko pa rin siya sa pagpapalaki ng aming Ashley. So, yon. So, kami lang talagang dalawa lagi ang magkasama dito sa bahay. Nakita ko siya ng maayos, ng magalang, mabait. Pero, syempre naman guys, hindi naman maaalis sa ating mga anak ang pagiging makulit. So, sorry guys. Maingay kasi umuulan ngayon guys dito. Umuulan, malakas yung ulan. Ba yan? Kung kailan ako nagbablog, doon naman umulan. Magmamic na lang ako guys. Siguro naman malakas na yung yan. Yan guys, ako so bilang isang nanay guys, pakikilala ko ang aking sarili bilang isang nanay. Sobra ako guys, napakahigpit ko guys. Hindi ko ikinaiila na sobra talaga akong stricto. Kasi, syempre, yun yung nakasanayan ko. Lumaki ako sa napaka-strict kong mga magulang. Dahil nga, mga matatanda na. So, mga ugaling matanda na yung mga nanay, tatay namin. Kaya, sobra talaga. As in, bawat galaw mo, kailangan maayos. Kasi nga, bawat
Bawat galaw, kailangan wag kang nagkakamali kasi sigurado, palo ka sa puwet. Ganon, di ba guys, noong mga panahon natin na pag may tao, wag kang ano-ano sa mga magulang mo. Pag may bisita siya, kailangan nakatago ka lang sa kwarto. After ng pag may nagawa kang mali, kailangan mong mapalo, kailangan mong maparusahan. So, syempre ngayon, iba na rin naman yung natin. Iba naman yung anong tawag doon? Yung sitwasyon natin ngayon sa mga anak natin, hindi na katulad noon. Masyado na guys, open yung mga bata ngayon. Hindi na sila katulad ng mga sa atin, sobra tayong magalang, sobra tayong takot tayo sa mga magulang natin. Pero ako guys, yun naman yung pinagmamalaki ko bilang isang nanay kasi si Ash, siya ay isang pag sinabi ko naman guys na hindi pwede, lumaki siya sa ganong pamamaraan na kailangan, nung bata pa siya guys, pag nagkalat siya, kailangan ililigpit niya. Kahit na bata pa siya, tinuruan ko siya na gano'n na maging independent siya kasi hindi naman lahat ng oras is na andyan tayo sa kanila, di ba? So, ang ginawa ko, bata pa lang siya, bawat mali niya, sinasabi ko sa kanya, bawat mali niya, kailangan malaman niya na may explanation. Wag yung mali na porket bata, tatawanan lang natin. No, mali po yun guys, kasi kalalakihan niya yun. Yung kunwari, sinabi na mali na dahil nakakatawa. Oo, nakakatawa guys kasi bata. Hindi na, kasi pag yung malaki nagagawa ng ganong mali, syempre, so pangit. Kasi pag bata, tatawanan natin kasi nga nakakatawa, cute, 'di ba? Pero dapat hindi guys. Dapat ipakita mo sa kanila na mali yung ginagawa. Oo, nakakatawa nga, pero sobrang mali kasi pag hindi mo siya pinagsabihan na mali yung ginagawa niya, kahit may tumatawa sa kanya, gagawin niya yun na masisiksik sa utak niya na lahat ng ginagawa niya is tama. So, mag-comment kayo guys kung yung mga sinasabi ko is mali. Bilang isang nanay, nararanasan nyo yung mga ganyan. Makaka-relate lang dito guys yung mga nanay, syempre, kasi yung madalas yung nag-aaruga sa ating mga anak. Kasi yung mga tatay, syempre, busy sa sa trabaho. Bihirang-bihira lang yung mga tatay na nasa bahay talaga. So, yun guys, yun lang yung may share ko bilang nanay, tatay, kasi ako lang yung kasama ni Ash buong hapon, buong araw, at saka sa lahat ng oras. Yan, ilang taon na rin kasi balik-balik ng abroad ang aming daddy. So yun guys, yun yung mga ipapayo ko bilang isang nanay. Kailangan yung bata pa lang, kailangan nyo ng turuan ng magandang asal yung inyong mga anak. Huwag nyong tatawanan sa mga ginawa niyang mali. Kung kailangan yung paluin nyo. Kasi yung pagpapalo guys, hindi naman ibig sabihin is binamaltrato mo na yung anak mo. Hindi, di ba? Doon mo makikita kung magtatanda siya. Kasi nga nasaktan siya. Kaya kailangan, wag naman yung palaging konting kibot lang, palo, ako kasi namamalo talaga ako guys, kahit nag-iisa lang siya, pinapalo ko talaga siya. Lalo na pag wala na talaga yung yung temper mo, naaalis mo na yung temper mo na sa sobrang kulit na hindi siya napagsabihan ng isa, dalawa, tatlo na ganon. Kailangan mo nang ipakita sa kanya na kailangan mong ituwid ang kanyang pagkakamali. Wag niyong tatawanan guys. Tapos wag niyo rin na lahat na lang porket bata pagbibigyan nyo sa mga lahat ng gusto nila. Hindi guys. Kung hindi tama, wag niyong susundin lahat kasi nga bata, para lang wag lang umiyak, ibibigay mo yung gusto. Dapat wag ganon kasi kalalakihan niya na kahit hindi tama, pagpipilitan niyang makuha kasi nga nasanay siya na bawat gusto niya, binibigay. Ako hindi ganun guys. Naglumaki si Ashley ng ganyan. Hindi ko tinolerate na
lahat ng gusto niya ibibigay ko kahit kasi mag-isa siya. Kailangan ma-spoil siya. Hindi ako yung tipong nag-i-spoil ng isang bata. Kasi isa lang naman yung anak ko. So, kailangan, 'di ba? Sabi nila, kailangan spoiled pag nag-iisang anak. Hindi dapat yung ganun, guys. Kasi kahit nag-iisa siya, guys, hindi siya matututo kung lahat na andyan yung mga gusto niya. So, kailangan kung hindi importante, kung hindi rin kailangan, wag niyong ibibigay, guys. Kasi kahit na umiyak din siya, guys, hihinto lang naman din yan. At least, alam niya na, maiisip niya na, oo, hindi pala dapat ganon. Hindi pala lahat ng bagay makukuha. 'Di ba? Ganon, guys. Kaya, yung mga nagsisimula pa lang na magbilang nanay dyan, may maliliit pang bata, huwag niyong itolerate yung mga maling ginagawa nila, guys. Lalong-lalo na, guys, yung mga bata ngayon is napaka-iba na sa mga ugali ng mga bata noon. Tayo, guys, yung mga kabataan natin noon, 'di ba? Takot na takot tayo. Isang tingin lang ng isang magulang sa atin. Alam na natin, may konektado na tayo sa ibig niyang sabihin sa tingin niya lang na kunyari may bisita, 'di ba? Yun ngang sinabi ko, pag may bisita, titingnan lang na tayo, alam na natin na pupunta na tayo sa kwarto or sa isang tabi na wag tayong nakikihalubilo sa mga pinag-uusapan nila, ganun. Kasi yung mga bata ngayon, 'di ba, guys, ganun na yung mga bata ngayon, masyado nang nakakalungkot. Kaya kung hindi pa rin tama yung pagpapalaki bilang isang nanay ng isang mga magulang, talagang nakakalungkot. Dadalhin nila sa paglaki nila yung hindi magandang asal. Kaya ang ipapayo ko lang, guys, ganun lang, yung simple lang naman, guys, yung pagpapalaki ng bata. Pakisamahan mo sila na parang nakakaintindi na. Kahit baby pa lang, kailangan wag yung binibaby. Kasi, guys, pag binibaby nyo yung isang bata, hindi talaga agad-agad magmamature yung isip nila. So, ako kasi, hindi ako malambing, guys. Malambing naman ako, syempre. Malambing naman. Pero hindi yung porket umiiyak, ay, halika na, ganun. Hindi ako ganun. Yung iba, diba, guys, ganyan. Pag napalo is aamuin, lalambingin after mong nasaktan. Ako, hindi ko gagawin yon kasi nga ano pa yung kwenta ng pinalo mo siya, tapos pinagalitan mo, pinaalam mo sa kanya na mali yung tapos lalambingin mo din, magsusorry ka din. So, lalaki lalo yung ulo ng isang bata. So, ako, guys, pinaano ko kay Ashley na once na napalo ko siya or napagalitan ko siya, siya mismo yung lalapit sa akin na hihingi ng sorry. Hindi ako hihingi ng sorry sa kanya, guys. Kasi nga, useless yung alam ko sa kanya ng pagkakamali niya. So, at least yun, yung magtitiisin mo, oo, syempre, hindi natin mawawala sa atin na masasaktan tayo kasi nasaktan natin yung anak natin. Pero kailangan din kasi yun, guys, na kailangan na pagalitan at paluin yung mga bata na hindi na tama yung mga ginagawa. So, yun lang, guys. Yung mga tips ko, yun lang yung bata pa lang siya, hindi ko siya binaby, hindi ko siya ibig sabihin na bawat gusto niya ibibigay. Hindi, guys. Kung hindi naman useful or hindi pagkain yung pinabibili, kung hindi naman kailangan talaga, yun. Pero, syempre, kung kailangan naman niya at magagamit niya araw-araw, oo, kusa akong bibilhin yun para sa kanya. Pero kung hindi naman, walang kakwenta-kwenta kasi, guys, yung mga bata, kung ano lang yung makikita, syempre iiyak sila na gusto ko yung ganon, tas magwawala. So, never akong pinahiya ni Ash sa labas. Pag nasa labas kami, sa groceries or kung saan man kami pumupunta, never niya akong pinahiya na yung mga katulad ng mga bata ngayon na nakikita ko, yung nagwawala, humihiga kung saan dahil nga gusto niya yung pinabibili niya, hindi mapagsabihan ng isang nanay. 'Di ba? Ako hindi, kasi bata pa lang siya is alam na niya kung kailangan or hindi. Ipapaliwanag ko sa kanya na bibili tayo pag meron tayong pambili or bibili tayo kung kailangan mo.
Yon, kung bibili tayo, kung makakain mo talaga, yon. Pero kung yung mga walang kwentang bagay, alam niya, at pag wala tayong pambili, kailangan ipaunawa natin sa kanila. Hindi rin siya, guys, nasanay na hingi ng pera katulad ng mga bata na para may bibilhin sa tindahan. Yon, nasanay kasi ako, guys, na lahat ng kailangan, kung meron din naman akong pambili, bibilhin ko. Kahit wala akong hawak na pera, bibilhin ko yung lahat ng mga kailangan niya, kailangan niyang makain. Ayun, i-stock ko na siya. Kasi nga, ayaw na ayaw ko, guys, yung humihingi ng pera at masasanay sa pera. Hindi ko rin siya anong tawag doon? Hindi ko rin siya pinasanay na porket mga tito, tita, hihingi siya ng pera. No. Bawal yung ganun sa akin, guys. Hihingi ka sa akin lang. Hindi ka dapat humingi kung kahit kanino, kahit tito mo or tita mo. Hihingi ka lang sa amin ng iyong daddy. Ganun lang yung sinabi ko, guys. Kaya lumaki siya hanggang ngayon, wala siyang pakialam sa pera, guys. Kahit na binibigyan siya ng pusa, ibibigay niya sa akin. Hindi niya hahanapin yon na nasan yung pera ko, may ganun ako, hindi. Kasi marami akong nakikita, guys, na mga bata ang gano'n na pag binigay yung pera, hahanapin, tapos guguluhin yung nanay, magwawala kasi nga may pera siya, kukunin niya. So, si Ash hindi naman gano'n. Kaya, yun lang, guys, pinagmamalaki ko ang aking anak na napalaki ko naman na maayos at maganda yung ugali niya. Hindi ko naman sinabi yung mga wala siyang kapintasan, guys. May kapintasan siya, guys, syempre. Pero, kung ikukumpara mo naman, guys, sa ibang mga bata na nasa yung medyo hindi nahubog ng maayos, 'di ba? Is irarank ko naman siya na hindi siya magkatulad ng mga ibang may asal kalye. Ganun lang. Yung simplihan lang na Kaya yun, guys. Yun lang, guys, yung ma-share ko ngayon, ang yung pagpapalaki ko sa aking anak na nag-iisa. Ayun ay si Ashley. Ito, hindi ko na siya sinama sa aking video ngayon kasi busy siyang nanonood. So, ayun, guys, kung may mga mali akong nasabi or may mga idadagdag kayong comment sa ating video ngayon, please comment down. At saka, guys, kung bago ka pa lang sa aking videos na napanood ngayon, please, bago mo lisanin ang aking video, please subscribe. Forget to click the notification bell para lagi ka din updated sa lahat ng mga videos na upload pa namin, para lagi kang makapanood ng aming mga videos. Ayan, guys. So, ayun lang, guys, wala na akong ibang sasabihin. In-insert ko lang ang aking pagdadaldal sa aking pagpakita ko sa inyo ng aking headset. Ayan. Nagandahan lang kasi ako, guys, kaya nilagay ko sa aking vlog ang aking headset. So, ayan, guys, magpapaalam na ako. Don't forget to subscribe, like, and share our videos. Bye-bye! God bless!